greater scrutiny and despite of greater public involvement, mukhang ayaw pa rin nilang tumigil. Ano? Mukhang para sa akin, gusto pa rin nilang gawin yung mga ginawa nila nung mga nakaraang taon, ano? Mula 2022 hanggang 2025, mukhang gusto pa rin nilang ituloy-tuloy pa rin, no? So para sa akin, papakita, no, ng pagkamanhid ng ating pamahalaan at saka yung medyo may pagkagarapal na talaga. DPWH ayaw pa rin talagang tumigil. Mga kababayan, pag-usapan natin ngayon ang binabawing pondo netong DPWH. Ayon po sa isang analyst, kahit nabawasan na ang budget nila, mukhang ayaw pa rin talagang tumigil sa dati nilang ginagawa. Mga kababayan, imbis na maghinay-hinay at magpakita ng accountability, ang ipinapakita nila ay parang wala silang pakialam. Wala talagang pakiramdam sa issue. Ngayon mga kababayan, ang tanong ng marami, hanggang kailan nila aabusuhin ang pondo ng bayan? Mga kababayan, narito ho ang video nito at sabay-sabay ho natin itong reactionan at mag-iwan ho kayo ng opinion dyan sa comment section at babasahin ko po yan. Ang Mary po ba, yung mga nabalitaan po ninyo kaugnay sa mga ganap kahapon sa second day ng 2026 BICAM? Well, actually hindi, ano. Kung titignan natin, particularly how the funds were actually kumbaga parang ipinaintindi sa atin noong una, no, na yung mga pinutulan natin at yung mga sa tingin natin talagang pinanggagalingan ng korupsyon, no, ng systemic corruption, mukhang nandoon ulit, ano, or yung iba nga ay bukod sa hindi nawala, bagkus nadagdagan pa, no. So I think hindi ako maniniwala, no, na ito ay talagang malinis na budget technically, although maaring totoo na nila live stream nila, mas maraming tao ngayon ang nakakapanood at maaring mas malaking involvement ng taong bayan, but ito kasi parang ang nangyayari wala na naman tayong kakayahan din, ano, natutulan, ano, kumbaga parang yes, pinapakita sa atin pero ito ay kailangan nilang natin din tanggapin, no, bilang mamamayan. So sana doon sa consolidated na mga versions, no, na ipinasa ng Kongreso, sana mas naging mapanuri yung Senado, no, para siguro hindi na nakalusot pa itong mga halimbawa yung unprogrammed budget, yung MAIF, no, yung MAIF na sabihin na natin talagang susi ito, no, sa pork at saka patronage politics, imbes na babaan, mas lalong dinagdagan, ano. So things like this, ano, medyo ito yung mga ilan sa tingin ko hindi katanggap-tanggap, although maganda na malaki yung budget ngayon para sa edukasyon, ano, and I think they were able to get the biggest budget, and ito naman talaga yung itinatadhana ng ating saligang batas. Sana nga lang ma-allocate at magamit talaga siya ng maayon na tama. Anong tingin mo sa Prof? Alam mo naman na politics is perception, optics. Nandun kahapon si Secretary Dizon to personally defend the budget of DPWH. Unusual po ba yun? Yeah, that's something that I really cannot fathom, and I really don't understand in the first place why he's there. Supposedly kasi ang Bicameral Conference Committee, kaya nga siya tinatawag na BICAM, no? Dahil nga ang nandoon na lang dapat yung pinagsamang miyembro ng Kongreso ng mababang kapulungan na miyembro nga dito sa committee na to, ganoon din naman sa Senado. Pero hindi ko ubos maiisip bakit nandoon si Secretary Dizon when in fact he already made his presence doon sa budget deliberation both in the Congress as well as in the Senate, and siguro kinakailangan maintindihan natin o maipaliwanag niya ng maayos kung anong ginagawa niya ron when in fact it's supposed to be a session exclusively for members of the legislative and not anymore for any cabinet official. Opo, lalo na sir, yung pinag-uusapan na budget, no, yung sa
sinireklamo, no, na gusto ibalik yung budget ng DPWH na tinapyas ng mga senador. Yung po yung sa CMPD reduction. Anong masasabi mo doon, Prof? Right. Well, iyan no, para sa akin talagang ano nangyayari parang parang dagdag bawas, no. And then kumbaga parang yung idea na pumapayag sila nung una, and then they would like to submit to the real intent and the right intent of the budget process, pero nitong huli mukhang may gusto pa silang gawin at meron pang gustong ihabol. And I think ito naman kung titingnan natin, the president could just simply ask, his secretary not to appear before and not to make any last minute changes to the budget, kasi this was already been approved previously. Pero ngayon mukhang gusto pa nilang habulin at may mga gusto pa silang idagdag, last minute changes, which again, minsan kasi it's the perception, tama kayo ron, na maaring hindi nga nila gagawin yung pagnanakaw, pero yung imahe at yung impression na naiiwan sa publiko na kung bakit pa kinakailangan magkaroon pa ng mga last minute changes, yun yung medyo mas nakakabahala, pero this is nothing new naman, dito sa gobyerno na to, dito sa administration na to. Yun nga lang nakakalungkot, that despite of greater scrutiny and despite of greater public involvement, mukhang ayaw pa rin nilang tumigil. Mukhang para sa akin, gusto pa rin nilang gawin yung mga ginawa nila nung mga nakaraang taon, mula 2022 hanggang 2025. Mukhang gusto pa rin nilang ituloy-tuloy pa rin. So, para sa akin, papakita ng pagkamanhid ng ating pamahalaan, at saka yung medyo may pagkagarapal na talaga yung kanilang kagustuhan na talagang makapagnakaw. And para sa ating mga kababayan, this certainly is not very good at all. Po, iwan natin ang public works budget. Dito tayo sa budget po para sa kalusugan. Marami po nagsasabi na dinoble ang funds ng MAIF o po yung guarantee letter. Alam mo naman, sir, dadaan yan sa opisina ng mga politiko bago ka magbigyan ng GL. Mayroon din po akong personal experience na ganyan. Pero yung budget naman ng PhilHealth for 2026 ay kinalahati. So ang question ngayon, di ba talaga pwedeng doon na lang ibuhos ang lahat ng pondo sa PhilHealth bilang state insurer? Tanggalin na yung MAIF o yung guarantee letter para po mas maraming mga Pilipino ang pantay na makakuha ng health access. Yun nga po binabanggit ni Senator Loren Legarda, ang exact words niya about this is that in an ideal setup or in an ideal world, all of this budget should actually be funneled naman talaga sa PhilHealth, and the problem, I believe, is that yung ating Universal Healthcare Act, is not yet in full swing in terms of implementation, mechanisms for effective dispensation ng functions. I think may kakulangan pa rin tayo dito sa personnel at sa technical capabilities. And also, I think we also have some problem with regards manpower, So, I think ito yung dahilan, kung bakit instead na idirekta sa PhilHealth, nangyayari pinapadaan pa sa mga kanya-kanya mga mababatas na sa totoo lang po talagang nagagamit siya sa katiwalian, hindi lamang doon sa hindi lamang doon sa pagpapalaganap nga ng patronage politics na tinatawag natin, na kung saan nagkakaroon ng parang utang na loob, yung ating mga kababayan doon sa sa mga senador, congressman na to, na sa totoo lang hindi naman talaga sa kanila yung pondo na yon, sa kanila lamang pinapadaan. And then kung minsan pahirapan pa yung pagkuha, parang
dadaan ka talaga sa butas ng karayom bago ka makakuha ng GL, and hindi naman din ganun kalaki kung minsan yung nagiging kabawasan, ano, on the average 10,000, 20,000, depending pa rin yan, ano, depende pa rin yan sa kung sino yung manghihingi ng GL, no. Syempre kung ikaw malapit doon sa congressman, doon sa senator, maaring mas mataas yung ibibigay sa yung GL. So hindi siya standardized. Another thing, ang problema rito sa GL na to is nagagamit siya, no, may ilang mga reports, no, at may mga ilang akong nakalap na mga balita na kung saan ibinebenta siya, no. So halimbawa may kumukuha ng GL, pag na-release ibinebenta sa mas mataas na halaga, pinapatubuan ika nga, no. Halimbawa nakuha yung GL ng 20,000 ng libre, ibebenta to sa iba, no, ng sa halagang 5,000 or something like that, no, para kumita yung nakakuha ng GL. So again, this becomes a problem, hindi lamang doon sa patronage politics, yung sa pagtanaw ng utang na loob, kumbaga nagagamit nito ng ilang sa mga masasamang elemento sa ating lipunan para pagkakitaan siya. So mas maganda talaga, no, and I hope in the next year diretso na talaga sa PhilHealth yung budget para dito sa sa MAIF na programa na to. Ito kasi programa rin ni programa pa rin ito ni Martin Romualdez, kung maalala natin, isa to doon sa 4 na social amelioration services niya, no, kasama nung AKAP, AIX, tsaka yung TUPAD. Ito yung tinatawag natin na MAIF, and ito ay para sa mga medically sabihin na nating indigent patients, no, nangangailangan ng medical assistance. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Dito po sa Good morning, Sir budget Admar. for 2026, nakikita niyo po ba na pahirapan para sa mga mabatas or sino yung mga nag-craft po nito para hindi maulit yung mga nasisilip na doon sa 2024 and 2025 budget? Lalo na ngayon, pina-livestream pa, isinapubliko pa itong BICAM at marami ng mga nagko-question talaga ng husto sa panukalang budget po, Prof. Well, ito kasi po, no, yung propose, I think 6.793 trillion national budget para dito sa fiscal year 2026 will actually have several arguments, no. Unang-una dito yung sinasabi nga nitong DBM tsaka ng Palasyo that the budget aims to sustain economic growth, is fiscally on track, and prioritizes investments in the people. Pero sa tingin ko kasi, maliban doon sa education sector, no, I think hindi ito masyadong lumilinya dito. Okay, primarily, the Senate version, for example, itong 1.37 trillion, no, para sa mga sa education, I think this one is very good, ano, kung ito talaga ay tutugon doon sa halimbawa kakulangan doon sa classrooms. Pero kasi ang nakakaalarma pa rin dito, no, sa totoo lang, is itong mga unprogrammed funds, no. Sa totoo lang, may mga congressmen din naman, ano, kung maalala natin, there are several congressmen who's mentioned that even if they agree on the House version ng budget, ang hindi nila talaga sinasang-ayunan dito yung paring unprogrammed funds, no. Bakit? Kasi the unprogrammed funds, is unprogrammed niya siya, no, o pwede siyang lagyan ng pondo na iso-source out from other sources at lalagyan siya, no, and hindi natin alam kung kailan to mangyayari. Pero kung meron pa ring allocations sa unprogrammed funds, it may still be sabihin na nating a reason para magkaroon pa rin ng matindihan na corruption, especially na malaki pa rin yung unprogrammed funds kumpara dito, no. So sa akin, ang mas maganda talaga is kung yung unprogrammed funds na to ay inallocate na lang nila, halimbawa dito sa allocations for the health, kasi yung ating health sector
below the WHO recommended requirement, no, yung ating budget para dito. So sana mas maganda kung dito na lang natin sila inilagay, no, and hindi na nilagyan pa rito yung ano, hindi pa nilagyan dito sa program funds. And then itong DPWH mukhang hindi pa rin talaga tumitigil, ano, mukhang gusto pa rin nila makakakuha ng malaki-laking porsyento. Even no, they became very notorious for ghost project and substandard projects, no. Ito kasi yung nangyayari kapag ka protektado ka talaga ng pangulo, no, kapag shielded ka, no, ng pinakamataas na mga opisyal ng pamahalaan, nawawala yung ano, no, nawawala yung shame, no, nawawala yung hiya, ika nga, at talagang gusto nila na mas makakuha pa ng mas malaking pondo. And I think this is something na kung ako halimbawa dito kay Vince Dizon, ano, at yung departamento ko ay talagang pinaka-notorious, no, nung mga nakaraang taon sa pagwaldas ng pondo ng bayan, magdadalawang isip ako, no, na manghingi ng mas malaking pondo, o kaya kumbaga parang I will just fully submit myself to the Congress and to the Senate and to their wisdom, kesa manghihingi pa ako at appear pa ako doon para, kasi like I said, it does not give a good impression to the public. Opo, lagi na lang din po kasing nirarason, Prof, na maapektuhan ng proyekto. Kailangan ko ang budget na to, maapektuhan ng proyekto. Pero still, every hingi nila ng budget, meron pa rin pong issue ng korupsyon. So, kumbaga, kung hindi maninindigan dito ang atin pong Kongreso, lagi po silang madadamay sa issue po ng korupsyon. Kasi at the end of the day, sila din naman yung nag-aproba din po niyan. Exactly. Very good point, ano. Kaya hindi natin po pwedeng masabi na itong corruption na to is solely a prerogative lang ng mga departamento, no, ng executive, because at the end of the day, really, the Congress and the senators will definitely have a say on this, ano. And though I think, no, ito nga yung problema rito is that yes, they are actually live streaming the proceedings. Nagkakaroon tayo ng greater public participation kahit kasi napapanood natin. Pero ang tanong is, up to what extent are we empowered as a people to actually make the necessary changes dun sa budget? Kasi kung napapanood natin siya at nakikita natin na may mali at alam na natin na may mali, no, obviously, ano pa ba ang kaya natin gawin? Ano ba ang kaya nating sabihin? Pwede ba tayong mag-file ng petition as a people, as a public, to the Supreme Court, saying or make a case about the unconstitutionality again of this budget? Because if that happens, nagkakaroon tayo ng automatic reappropriation, ano? Pero kasi alam nyo, sa punto kasi ngayon, ito ay minamadali na, no? Mahirap na yon para sa atin actually, and the way I'm seeing it, wala nang masyadong wala nang masyadong paggalaw o wala nang masyadong mga changes na mangyayari. I think motu proprio, ito ay pipirmahan ng Pangulo, no, eventually. Kasi nga, this is one of the urgent measures that the President is really after, no. Alam niyo naman ang ating Pangulo, basta budget ang usapan, nagmamadali po siya talaga, no. Hindi mapipigil yan. Pero kung mga serbisyo para sa tao at mga, alam niyo na, mga mas mahalagang usapin, hindi niya po yan pinapansin. Yun ang po nakakalungkot talaga. Opo, pero nakikita nyo rin po ba na dapat na rin na magdesisyon ng Korte Suprema ukol doon sa pag-question sa 2025 budget po habang dinatalakay na, masyado na ring late din po kasi matatapos na rin po yung taon po, Prof, wala pang desisyon ukol doon. Ang recent decision lang na question is yung 2024. Doon pa nga lang sa sa PhilHealth, regarding PhilHealth issue, pero marami pong may ilan doon sa mga Associate Justice na nagko-question sa kabuuan po ng 2024. Tingin nila unconstitutional ito. Dapat rin acted yung 2023 budget, Prof.
Yeah, actually, ito rin ang hindi ko maintindihan din sa ating Korte Suprema, no, na medyo naantala o natatagalan sila doon sa kanilang decision regarding the unconstitutionality of the 2025 budget, when in fact, no, it's just a document, no? May dokumento naman at pirmado to ng Pangulo, at kailangan lang naman natin tingnan dito is yung consistency niya doon sa National Expenditure Program. Titingnan lang naman natin dito kung ano ba talaga yung may insertions, kung alin dito sa mga insertions ito ang talagang naging proyekto, alin dito yung mga ghost projects, and then from there I think you could already make a good deduction, ano, and to arrive at a good decision as to whether or not the 2025 budget is really unconstitutional, no? Kasi nga sa tingin ko diyan, kung nailabas nila yung desisyon that the 2025 budget was indeed unconstitutional, I think the Senate and the Congress will have more siguro sabihin na nating added layers, no, of accountability and siguro security dito sa budget na to, kasi syempre matatakot sila, no, kasi nga kung ang naging decision sa 2025 budget is unconstitutional, syempre kung membro ka ng bicameral conference committee, you will really definitely be very very certain dapat, ano, at sigurado ka dapat sa magagawin mo hakbang, lalong-lalo na kung bago mo siya pirmahan. So kung ito ay nailabas, siguro mas naging maganda yung resulta nito, no, para sa ating 2026 budget, mas naging maingat, mas naging tapat, mas naging sigurado, no, na yung mga pagkakamali nung 2025 budget ay hindi na mailalagay dito. Kasi kung titingnan natin, kung magbibigay ng desisyon ng Korte Suprema, point by point yan eh. They will be raising everything that they found to be very anomalous and unconstitutional. So kung ito ay meron ng desisyon ng Korte Suprema that this was ruled to be, let's say this one particular item was ruled to be unconstitutional, definitely in the next budget, hindi na nila yun ilalagay. Pero dahil nga wala yung ruling ng Korte Suprema, nandito pa rin, no? Yun yung medyo nakakalungkot, no, na sana napaaga yung kanilang pagbibigay para sana na-incorporate natin dito sa 2026 budget, and maybe we could have had a better budget, because the truth of the matter is I am not convinced at all that the 2026 budget is clean. It's definitely not like that. Now, with all this unprogrammed budget still, the pork is still there, the insertions I believe are still there. Hindi ako naniniwala, no? I'm not at all convinced that we have a clean budget for 2026. Opo, Mga kababayan, hindi lang simpleng usapin ng pondo ang nakikita natin dito. Makikita din natin kung gaano ang pagkamanhid ng administrasyong ito. Walang pakiramdam sa mga critics, sa hinahing ng taong bayan, sa transparency na inaasahan. Kung tuloy-tuloy ang ganitong pag-uugali, mga kababayan, mas lalo lang lalalim ang mga tanong. May natitira pa bang hiya at konsensya sa sistemang ito? Mga kababayan, panatilihin nating mapanuri at huwag hayaan na maging normal ang ganitong sitwasyon. Dito ko na puputulin ang aking reaction video. Maraming salamat ho sa panonood. Lagi ho kayo mag-iingat at kita-kits po sa susunod na reaction video.